Hatid ng tanaw ni Loren ang 5 taon ding naging katulong niya sa bahay at naging para na ring kapatid. Si Rosa o Osang na siyang nakagawian na niyang itawag dito. Nakakalungkot na isiping hindi na sila magkikita pa. Nagbalik siya sa kanyang kwarto. Tinupi ang ginamit na kumot, pati na ang kobre kama. Isinilid ang mga ito sa malaking kahon na hindi pa naisasara. Pati na ang isang una na ginamit. Saka pa lamang isinara ang takip ng kahon. Inilibot ni Loren ang kanyang tingin sa kabuuan ng silid na ginamit niya at ni Dan sa loob din ng 5 taong magkasama sila sa ilalim ng bubong na iyon. Walang masisinag na lungkot sa mga matang iyon. Manapay, panghihinayang. Lumabas siya sa sala. Naroon pa ang mga kasangkapang sininop niya. Parang bago pa ang lahat. Wala kasing batang naglikot noon. Malinis at maayos ang kabuuan. Naupo si Loren sa sopa. Sa kanyang isip ay memoryado niya ang bawat sulok ng bahay na iyon na handog sa kanila ng kanyang mga magulang noong ikasal sila ni Dan. Ang lupang kinatitirikan ay mula naman sa kanyang mga biyanan. Ang mga kasangkapan ay mula naman sa kanyang 4 na kapatid, 3 babae at ang nag-iisa nilang kuya. Malalim ang buntong hiningang kumawala sa kanyang mga labi. Sasandal sana siya nang magring ang doorbell. Patamad siyang tumayo. Alam niyang iyon na ang mini truck na inarkila niya para kunin ang kanyang mga personal na gamit na nakapak na sa 3 maletang malalaki at 2 kahon. Hindi nga siya nagkamali. 2 matitipunong mga lalaki ang nabungaran niya sa pinto. "Tuloy kayo, nasa kwarto ko ang mga bubuhatin." Nagpauna siya sa silid, saka itinuro sa mga bubuhat ang kanyang dadalhin. Nang mailagay na sa mini truck ang lahat, ay tiniyak pa ni Loren na nakalak na lahat ang mga pinto sa likuran at gilid ng bungalow, saka pa siya lumabas at inilak ang front door. "Tayo na?" Pagsakay sa truck ay binalingan ang driver. "Sa kondo na po sa Quezon City, ma'am." "Oo." Diretso ang kanyang tingin. Hindi na niya tinapunan ng sulyap man lamang ang iniwang bahay. Siguradong papatak ang kanyang mga luha at baka mapahagulgol pa siya. Mahal niya ang bahay na iyon, ang loob at labas, ang kabuuan. Iisa lamang ang napalayo sa kanyang kalooban. Si Danilo Ansores, ang kanyang kabiyak. Naghihintay na si Roma kay Loren nang pumarada ang mini truck sa pinto ng condominium unit nito. Doon siya pansamantalang titira habang hindi pa niya alam ang gagawin niya sa kanyang buhay. "Darling, you're 10 minutes late." Nakatingin ito sa kanyang relo. Nakangiting bumaba si Loren mula sa truck. Nilingon ang mga pahinante sa likuran. "Sige, ibaba na ninyo at pakiakyat na rin doon." Itinuro niya ang daan paakyat, saka umagapay kay Roma. "Natrapik kasi kami ng kaunti." Pagbibigay dahilan. Hinintay muna nilang maiakyat na lahat ang mga maleta at kahon bago sila sumunod sa itaas. "Nagkita na ba kayo ni Dan?" "Oo, kagabi ay dumaan siya roon. Tiniyak na maayos na ako." "Anong maayos?" "Kung may titirhan na ako, kung saan, at kung naideposito ko na ang aking parte sa lahat ng naibenta na naming conjugal properties." "Maayos na ba?" "Oo naman. Manager's check ang ibinigay sa akin ng kanyang abogado at kahapon din ay nagbukas ako ng sarili kong account. Last week pa namin na i-close ang aming joint account." "Now, handang-handa ka na bang tumahak sa bago mong buhay?" "May iba pa ba akong pagpipilian kung hindi ganun? Alam kong mahihirapan ako, Roma. Umaasa akong makakaya ko." "Kaya mo, darling. Nasa likuran mo naman ang mga magulang mo't kapatid. At ako." "Thanks, Roma. Alam ko naman eh. Nakita mo namang sa iyo ako una nagsabi ng problema ko. Ang family ko, it goes without saying na kakampi ko sila. Halika na, kumain na tayo ng breakfast.
Alam kong hindi ka na nagluto dahil ayaw mo nang marumihan ang iyong kusina. Hindi pala, ang kusina nang nakabili ng bahay mo't mga gamit. Saka siya tumawa. Isinalang muna ni Roma ang whistling kettle. Saka naglagay ng placemat for two sa kanyang round table. Nagsit ng cups sa saucers. Inilabas ang ginawang chicken spread butter, cheese at mula sa table oven ang pinainit na tinapay. Hustong naihain na niya ang instant coffee, coffee cream at sugar nang tumunog ang kettle. Kumukulo na. Ako na ang magsasalin sa cups. Pagbo-volunteer ni Loren. Tumayo't nagsalin sa 2 cups. Now, magtiyaga ka sa instant coffee. Alam kong ang nakasanayan mo na kay Dan ay freshly brewed coffee. Ang totoo, si Dan lang ang may gusto ng brewed coffee. Ako, mas okay sa akin ang instant. Hindi pa matagal ihanda. Sabi niya at naupo na sa kanyang silya. Wala silang kibuan habang nakakanaw ng kani-kanilang kape. Nakatungo si Loren. Si Roma ay nakatitig sa kaibigan. Hindi ka ba magre-report sa office mo ngayon, Roma? Nope. Tinapos ko kahapon ang 2 designs ng sapatos na exclusive order ng misis ng isang businessman. Ako, Roma, ano kayang trabaho ang makukuha ko? 26 na ako, pakiramdam ko ba'y mahihirapan na akong mabuhay na nag-iisa pagkatapos na masanay akong laging nakasandal kay Dan? Napakabata mo pa para mag-alala ng ganyan. Really? There's after Danilo Ansores, darling. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Huwag mo munang isipin yan ngayon. Magparaan ka ng panahon. Hindi ka naman maghihirap kung 1 o 2 linggo ka munang magsasanay na maging single uli. Dinampot ni Loren ang kanyang mug. Humigop ng kape. Magsanay ka nang tayo ang magkasama sa kwarto at hindi na si Dan. Sa kamarahang nagtawa. Pag nagpakasal na kayo ni Arman, paano? Kung magkasama pa tayo, kung narito ka pa sa panahong yun, iiwan ko muna sa iyo itong kondo. Tumito ka hanggang gusto mo, pero sa ganda mong iyan, sa kabaitan mo marami ka pang paiiyaking lalaki. Please Roma, wag na muna nating pag-usapan yan. As you wish, darling. Ngayon ko sinisisi ang sarili ko kung bakit nakapag-asawa ko ng batang-bata. Stop it, Loren. Ang kahapon, kahit magtutuwad ka pa at magsisi ng katakot-takot ay hindi na maibabalik. Ipagpasalamat mo nga't bata ka pa ngayon na maghiwalay kayo ni Dan. May pagkainis na sabi ni Roma. Pasensya ka na, Roma. Hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin ako. Kahit ang aming paghihiwalay ay mutual consent. Pareho naming gusto. Pakiramdam ko'y nawala ako sa mainstream ng buhay. Gaga, ang isang disappointment ay hindi nangangahulugang tapos na ang buhay mo. Irap ni Roma. Kaya nga kailangan ko ang suporta mo. Ngumiti si Roma na ngayon ay puno ang bibig ng chicken sandwich. Inabot ang kamay ni Loren na nakalapag sa mesa. Tinapik-tapik. Nang matapos mag-almusal, si Loren na ang nagligpit at naghugas ng mga pinagkainan nila dahil may tawag sa telepono ang kaibigan. Nang maimis na niya ang kusina ay sumunod siya sa sala. May kausap pa rin si Roma sa phone. Naupo siya sa hindi kalayuan at nagbuklat-buklat ng mga magasin. 2 magasin na ang kanyang nabasa nang ibaba ni Roma ang phone. Si Art, natutuwa siyang may kasama na ako rito. Kahit daw sophisticated ang lock nitong unit ay hindi pa rin daw siya napapanatag na mag-isa ako. Para bang may magagawa tayong 2 pag pinasok na tayo rito ng masasamang elemento. Sabi ko rin sa kanya, pero mas mabuti na raw ang 2 kaysa sa isa. At mamayang gabi raw ay huwag na tayong magluto ng hapunan. Paparito raw siya at may dalang full meal for 3. Meantime, anong gagawin natin, Roma? Bugbog na sa ating 2 ang tungkol sa naging buhay namin ni Dan. Para bang sa buong buhay natin mula nang magpakasal kami, iyon na lang ang ating topic. Mag-iba naman tayo. Iyan din ang isa-suggest ko, Loren. Magbibihis lang ako, lalabas tayo. Magsa-shopping, manunood ng sine,
Sa labas tayo mag-lunch. Sounds exciting. Sige, tara na. Sa kabila ng pagod na isip dahil nga sa paghihiwalay nila ng asawa, hapo ng katawan sa maghapong pagpapasyal nila ni Roma ay hindi makaramdam ng antok si Loren. Kaninang naghahapunan silang tatlo ni Art at Roma ay nagkunwa siyang antok na antok para makapasok na agad siya sa silid at mapag-isa. Gusto rin niyang mahiga dahil tumitindi ang sakit ng kanyang ulo. Binuksan niya ang kanyang bag. Kumuha ng pills, 2, nilunok at pumikit. Ilang saglit pa ay napapikit na rin siya. Hindi na niya namalayan kung anong oras pumasok ng kwarto ang kaibigan. Nakatulong ang gamot para sa sakit ng ulo upang makatulog siya. Nang magising si Loren ay nag-iisa na lamang siya. Nag-iwan ng note si Roma. Nakaipit sa ref sa pamamagitan ng magnet na nagsasabing bahala na siya roon. Tatawag ito sa kanya sa loob ng maghapong iyon. Nagpakulo siya ng tubig para sa kape. May natira pang tinapay at chicken spread nung nakaraang araw. Iyon ang kanyang kinain. Pagkatapos ay nilinis ang buong unit. Baliwala na sa kanya iyon. Sanay na siya sa ganoong gawain araw-araw. Katulong nga lamang si Osang, ang kanyang all-around maid. Pero malaki naman kasi ang kanilang bungalow ni Dan. Malaki rin ang sakop ng bakuran, pero sa unit ng kaibigan na maliit lamang ay kayang-kaya na ni Loren. Tumawag nga si Roma. Kinumusta siya. Kaunting biruan at hinarap naman niya ang pagluluto. Uuwi raw si Roma sa tanghalian para may kasalo siya. Kompleto sa gamit pang kusina si Roma kaya hindi nahirapan sa pagluluto si Loren. Bukod pa sa bastante sa iluluto at sangkap doon. Beef puchero ang kanyang niluto. Ang pinagpalambutan niya ng karne ay nilagyan niya ng kaunting cream of corn na siyang pinakasopas nila. May nakita siyang saging pa sa ref. Tama na yon para panghimagas. Pagkaluto ay naghain na siya. Maaga pa. 10:00 pasado pa lamang. May sapat pa siyang panahon para ang kanyang mga damit sa maleta ay mailagay niya sa bahagi ng kabinet na ibinigay sa kanya ni Roma upang paglagyan ng mga damit. Madali naman siyang nakapag-ayos. Napansin niyang may naiwan na isang album na nasa ibabaw ng kama. Dinampot niya at wala sa loob na binuklat. Album niya iyon ng mga litrato noong hindi pa sila kasal ni Dan. At sa dakong gitna ay noong mag-asawa na sila. Hindi niya napigil ang pagdaloy ng nakaraan. Summer vacation noon. May dala siyang isang malaking plato ng spaghetti at garlic bread para kay Roma. 6 na bahay lamang ang pagitan ng kanilang bahay sa tahanang iyon. Dahil halos magkasabay silang lumaki ni Roma at magkakaibigan ang kanilang mga parents, ay para na rin siyang kasambahay doon. At tuloy-tuloy siya sa kusina habang tinatawag si Roma. Wala si Roma, Loren, sabi ng katulong. May iniutos si ma'am pero darating na yon. Akin na yan at isasalin ko na. Hihintayin ko na lang siya sa sala. Ikaw ang bahala. Iaabot ko na lang sa iyo itong plato ninyo pag aalis ka na. Sige. Pahinuhod niya at nagbalik na sa sala. Hindi pa siya nagtatagal sa sala nang pumasok ang kuya ni Roma. May kasamang isa pa. Pareho silang naka-uniforme ng pambasketball. Hi Loren, si Roma. Wala pa Kuya Andy, hinihintay ko nga. Sabi niya na nakatingin sa kasama ni Andy. Napansin iyon ni Andy. Loren, friend ko si Danilo Ansores. We go to the Sims call. Hi Danilo. Hello Loren. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay parang pagbati. Maiiwan ka na namin, magmemeryenda kami, nakakapagod magbasketball. Siyang pagdating ni Roma. Niyaya na siya nito sa kwarto at nakalimutan na si Danilo Ansores. Hanggang sa umalis siya ay hindi na sila nakita pa. Naalala ni Loren na isang hapon noon, galing siya sa school. Sinalubong siya ng kanilang maid, si Estrella, pakindat-kindat, pangiti-ngiti,
Oy, dalaga na si Loren. Biro pa. Inis na inis siya noon. Ano ka ba? Ano bang pinagsasabi mo? Papadyak pa siya habang palapit sa front door ng bahay. Basta, malalaman mo pagbukas mo ng pinto. Kumindat pa uli. Pagbukas nga niya, nabungaran niya si Danilo. Tumayo agad pagkakita sa kanya. Malinaw na rumehestro sa alaala ni Loren ang nahihiyang pagtawa nito sa kanya, sabay kamot sa batok. Remember me? Tanong nito. Oo naman, si Danilo Ansores. Maupo ka. Inilapag niya ang kanyang school bag sa sofa at naupo siya sa katapat nito. May kailangan ka ba sa akin? Oo, wala. Aba, make up your mind, Danilo. Mayroon ba o wala? Gusto na niyang mapatawa. Kuwan kasi, gusto kitang maging friend. Sana gusto mo rin ako. Pag mabait ka, saka gusto ka ni Roma at ng mga parents ko na maging kaibigan ko, edi-friend na tayo. 13 pa lamang sila ni Roma noon. Wala pang gaanong mali siya sa mundo. Sige kung ganon, paano ko malalaman kung gusto ako ng mga parents mo? Hintayin mo silang dumating. Darating na yon. Meantime, iiwan mo na kita kasi papalitan ko itong uniform ko. Ang init. Mahaba kasi ang manggas. Sabi niyang padaing. Tumayo pa si Danilo nang tumayo na si Loren. Oy, ang cute mo naman. Para kang maliit na mama. Tumawa rin si Danilo. Tumungo at nagamot na naman ng batok. Iniwan na niya ito. Dahil marami siyang homework noon, ay nag-aral agad si Loren pagkapalit ng pambahay na damit. Nakalimutan na niya si Danilo. Kung hindi pa sumungaw ang kanyang papa at nagpapaalam na raw si Dan, ay hindi na niya maaalalang may bisita sa sala. Tawa ng tawa si Mang Dio at Aling Laura nang makaalis na si Dan. Bakit ninyo ako pinagtatawanan? Padabog na tanong niya. Abay, meron ba namang may bisita? Naroon ka sa kwarto at abala sa pag-aaral? Aba, kayo naman ang gusto niyang makausap. Oo nga raw, kung papayag daw kaming maging friend mo siya, saka ka lamang papayag na, ganon, maging magkaibigan kayo. Ganon nga ma, ano ba ang verdict? Napatawa na rin si Loren. Approve, sabi ng papa niya. Dahil ang isang kabataang katulad niya na mahalaga ang aming pagsang-ayon ay isang mabuting tao. At alam niya ang tamang ethics anak. Magalang, marespeto. He's cute papa, mama. Payag kayong maging kaibigan siya? Mind you Loren, kaibigan lang? Si papa ano pa ba? Ang bata-bata ko pa para mas sa pakikipagkaibigan. Talagang mabait si Danilo, mapagkakatiwalaan, hindi magaslaw, puring-puri ng kanyang mga magulang ito. Nang magkakilala ang mga magulang ni Danilo at ang sa kanya, naging mabuti rin silang magkakaibigan. Libre si Dan na magpunta sa kanila anumang oras. Silang tatlo ni Roma ang naging sobrang close sa isa't isa. Madalas din silang magpunta ni Roma kina Dan na nasa kabilang block lang naman at parang magkakapatid ang turing ng mga ito sa kanilang dalawa. Sa ganito sila lumaki at nagdalaga. Kahit sa ang happening ay si Danilo ang kasama nila. Marami rin naman silang naging kaibigan ni Roma pero talagang iba si Danilo Ansores. Lahat ng kanilang kakilala, kaibigan at kahit mga kamag-anak ay parang nakakatiyak ng sila na nga ni Danilo ang isang araw ay magiging magkapalad. At kahit na nga silang dalawa, noon ay ganoon sila ka-close, magkasundong magkasundo, malambing sa isa't isa kahit wala namang namamagitang mga salita ng pag-ibig. Hanggang makatapos si Danilo sa arkitektura. Nang sumunod na taon ay siya naman ang nakapagtapos ng Fine Arts. Pareho sila ng kursong tinapos ni Roma. May trabaho na noon si Danilo. Malaki na ang kinikita. Nang yayain siyang pakasal ni Danilo noong isang gabi, galing sila sa isang masayang party ay sumagot siya. At bago niya naintindihan ang implikasyon noon ay namanhika na sina Danilo
sa kanyang mga magulang at nagpakasal na sila. Hoy Loren, ano ka ba? Kanina pa ako dumating. Nabuksan ko na ang pinto ay para ka pa ring tulala. Roma, narito ka na pala. Pasensya ka na at may naalala lamang ako. Halika, iinitin ko lang ang sabaw at kakain na tayo. Kumakain na sila at sarap na sarap si Roma. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan iyang si Danilo. Kung paano niya pinabayaang magkahiwalay sila ng isang babaeng bukod sa maganda, matalino, mabait ay mahusay pang magluto. Ang daming M ang binanggit mo pero wala ang dahilan bakit kami nagpasyang magkahiwalay. Ano namang M yon? Hindi M, Roma, kundi L. Love. Wala pala kami noon sa isa't isa. Pwede ba? Huwag na nating pahabain yan. Baka mawalan pa tayo ng gana sa pagkain. Tama ka. Saka na. Alam mo, nasaktan din ako. Pero gaya nga ng sabi mo, saka na natin pag-usapan. Roma, isang linggo na akong ganito. Naisip ko na ang dapat isipin. Naisaayos ko na ang dapat ayusin. Kailangan ko namang damputin kung saan naputol pansamantala ang link ko sa society. Well said, my dear friend. O ngayon, ano ba ang nasa isip mong dapat gawin? Gusto kong kumita. Kung hindi, ang anumang naitago ko mula sa aming pinaghatiang property ni Dan ay mauubos, di ba? Tama ka. Pero hindi ko pa naranasang magtrabaho, kaya wala akong kahit katiting na experience. Pareho naman tayo ng tinapos, Lorin. Your way ahead of me sa working experience. Ang sa akin ay kung ano lang ang natutuhan ko sa university. Na maganda ng pagpasimulaan. Bata ka pa naman. You're only 26, my dear. So, maghahanap ako ng trabaho. Natural na hihingan ako ng certification na nagtrabaho ako sa ganun at ganitong kumpanya. SOP kasi ang ganoon. Ngayon pa ba ako magsisinungaling, Roma? Buong buhay ko hindi ko nagawa iyon kahit minsan. Ano ang nasa isip mo? Magnegosyo, Roma. Kailangan din ang experience. Tutulungan mo ako, Roma. Ha? Wala rin akong alam sa negosyo, Lorin. Baka malugi pa tayo. Sayang ang pera. Natatandaan ko, laging sinasabi ni Dan na ang negosyo ay lakasan ng loob. Common sense, pagiging sharp ang pick-up at konting swerte. Ia-apply natin yan, Roma. Hindi tayo mabibigo. Hindi tayo pababayaan noong nasa itaas. Dahil kailangan nating masolve ang pinakamalaking problema, ang pagmamarket ng ating produkto. Bahala na, maghanap tayo ng pwedeng mag-handle. Darling, hindi pwede ang bahala na sa malaking problemang iyan. Natahimik silang dalawa. Nag-isip. Nang biglang magliwanag ang mukha ni Loren. May naisip ka? Si Dan, matutulungan niya tayo. Excited si Loren. Sira? Ingos ni Roma. Paano ka matutulungan ng isang arkitekto? Ang layo naman ng shoe ceiling sa kanyang korso. Loko ka? Miniminos mo yung ex ko, ha? Nakalimutan mong nasa construction business si Dan? Nagbibenta rin sila ng mga construction materials, di ba? Ano ba ang kaibahan noon sa pagbibenta ng mga sapatos? Ceiling din ang punto. Iba ang sapatos sa materyales ng building. Ibang-iba talaga, pero ipinagbibenta rin. Sa iba nga lamang kind of people, pero madali nang ma-harness iyon ni Dan. Just leave it to me. Kahit naman nagkahiwalay kami magkaibigan pa rin kami. Makikita mo, Roma. Ewan, bahala ka nga. Sige, uubusin natin ang maghapon sa paggawa ng project study. Maghapon ngang inasikaso ng magkaibigan ang gagawing negosyo. Nagkasundong uupa sila ng isang pwesto na pwedeng mini factory at sa harap ay display window para sa kanilang mga finished products. Si Roma ang magpapirate ng mga mahuhusay na shoemakers at para sa lahat ng aspeto ng business. Hindi tayo pwedeng makipagbanggaan sa malalaking mamumuhunan. Malaki na ang kontrak nila. Ang edge lamang natin sa kanila ay pareho tayong artist. Kaya
Mapapaganda natin ang ating designs. Kukuha tayo ng chemist, Roma, iyong mahusay para mag-asikaso ng ating leather tanning, kung paano mapapalambot ang mga balat ng hayop. Didiskubre tayo ng paraan para ma-revolutionize natin ang business na ito. Mapaangat lamang natin ng husto ang ating quality ay on na tayo. Anong tayo ang pinagsasabi mo? Kasama ba ako sa plano mo? Kunot noo si Roma. Natural. Aba, bakit pa kita naging kaibigan kung pababayaan mo ako? Pero may trabaho ako. Sinabi ko ba sa yung iwan mo? Basta magkatulong tayo. Ngayon, pag naging successful ang venture ay saka ka mag-resign. Siguruhan ang dapat natin gawin sa buhay nating ito. Anong business ba ang nasa utak mong babae ka? Nagtatawang tanong ni Roma. Shoemaking and manufacturing. Ano? Napadilat ang kaibigan. At least kahit maliit ay may alam ka na sa linya. Ako greenhorn na greenhorn. Pwede bang mag-isip muna ako bago ko ibigay sa iyo ang sagot? Mag-isip ka, pero hindi ka pwedeng sumagot ng hindi. Sus Maria Santissima! Natutop ni Roma ang kanyang noo. Nakatirik ang mga mata sa langit. Ngayon, mag-almusal na tayo at kumain na. Papasok ka pa? Hindi na ako papasok, Lauren. Napasimulan mo na yan. At hindi pala ako pwedeng tumutol eh. E di harapin natin. Talaga? Ngiti-ngiti si Lauren. Talaga. What are friends for kung hindi magtutulungan? Biglang sinugod ng yakap ni Lauren ang kaibigang pinaghahalikan. Nagwawala naman si Roma. Kunway ayaw sa ginagawa ng kaibigan. Nang kumakain na sila'y seryoso na sa kanilang pag-uusap. Madaling kumuha ng mga manggagawa. Madali talagang mag-put up sa design, walang problema. Sa puhunan, hayan ka. Kung kakapusin pa, may ipon naman ako. Bakit kunot pa yung noo mo? Lauren, na-excite na ako ng husto. Magre-resign na ako bukas. Bibigyan ko sila ng 15 days notice para hindi nila masabi na walang kwenta akong employee. Hindi ba masisira ko ang buhay mo? Ang sisimulan nating negosyo ay parang sugal. May talo at may panalo. Sa lahat ng bagay na gagawin mo, think positive, aba? Paano ka kung may defeatist attitude ka? Huwag ka na lang magsimula. Ikaw ang inaalala ko, Roma. Don't worry, walang sisihan ito. Kung kaya mong ipakipagsapalaran ang pera mo, pwede ko rin gawin. Anyway, mayaman si honey ko. Sasandal tayo sa kanya pag nalugi tayo. Pero ang sinasabi ko ang tandaan mo, hindi tayo matatalo sa sugal na ito. Wala akong masabi sa tuwa, Roma. May 280,000 ako sa bangko. Isususyo ko ito sa'yo. May 500,000 ang iniwan sa akin ni Dan, Roma. Siguro'y sapat na iyon. Tatawagan ko agad si Danilo. Pati ang kanyang abogado ay gagamitin natin para mag-asikaso ng ating mga papers. Talaga bang naghiwalay kayo nang nagkakasundo? Oo naman. Nag-iyakan pa nga kami. Dahil nanghihinayang din kami sa mga taong nasayang. Kaya lang, talagang walang love na namamagitan sa aming dalawa. Ipinagdadasal ko nga na sana'y makatagpo siya ng isang babaeng makapagbibigay sa kanya ng happiness. Iyong love niya. Bakit bigla kang nalungkot? Mabait kasi si Dan. Ideal man, Roma. Ayoko masira ang buhay niya dahil sa nangyari sa amin. Gaga, at ang buhay mo, hindi mo iintindihin. Huwag na nga iyon ang pag-usapan natin. Balik sa business, marami pa tayong dapat i-discuss. Unahin natin ang brand na gagamitin natin at ang pangalan ng ating partnership. Okay, tama ka. Sige, ilista mong lahat ang ating maiisip. Pagkatapos, saka tayo mamili. Maraming pangalan para sa brand ang kanilang naisip. May 20 brand names hanggang sa magkasundo sila sa Penex. Magandang pangalan yan, hindi tayo pwedeng buwagin at matalo. Dahil katulad ng ibong Penex, tayo'y tatayo mula sa ating abo, o diba? Diyan ako hangang-hanga sa iyo, Roma. Masyado kang articulate sa iyong isip at magsasalita. Ngiting-ngiting papuri ni Lauren sa kaibigan. O ngayon, ang pangalan naman ng ating kumpanya. Bakit hindi Penex na rin?
Bale, Phoenix Shoes and Leather Products Company. Bakit may leather products pa, Loren? Dahil later ay magbabranch out tayo sa ibang produkto. Mag-i-stick na lamang tayo sa sapatos at bags. Oo nga naman. O sige, tawagan mo na ang abogado at let's discuss business with him. Ngayong gabi ay tatawagan ko si Danilo para makipag-confer sa atin. Remember, lahat ng kanyang pasilidades ang ating gagamitin muna. Alam kong hindi niya tayo pababayaan. Ako naman ay susulat na ng aking resignation. Bukas pagpasok ko ay ibibigay ko na kaagad. Kinabukasan ng gabi kumakain ang magkaibigan nang tumunog ang buzzer sa pinto. Si Dan na iyan, Roma. Ako nang magbubukas, kumain ka na. Hindi nagkamali si Loren. Si Dan na nga ang nasa pinto. Mukhang worried. Magandang gabi. Halika, tuloy. Maupo ka muna. Kumain ka na ba? Oo, bago ako pumarito, Roma. Teka, tatawagin ko si Loren. Salamat, Roma. Alam ni Roma na narinig na ni Loren ang pagpasok ng asawa. Pero kung bakit ito'y hindi agad lumabas ay ipinagtaka niya kaya nagmamadali siyang pumasok sa kusina. Nariyan na siya, Roma. Teka muna, parang nangangalog ang mga tuhod ko. Mag-iisang buwan na kasi kaming hindi nagkita. Oy, para siyang schoolgirl na dinadalaw ng kanyang crush. Biro ni Roma. Hindi, oy, naninibago lang ako. Sige, tara na sa labas. Tumayo na si Loren. Nang magkaharap sila'y lumapit agad si Dan. Hinawakan siya sa magkabilang balikat. Tiningnan ang kanyang kabuuan. Nakangiti. Hiyang sa iyo ang wala ako? Nagtawa at saka hinalikan si Loren sa noo. Ikaw rin? Ganti ni Loren na nawala na ang pag-aalangan sa muli nilang paghaharap na mag-asawa. Mataba ka ngayon? Wala na kasing pumipigil sa akin sa pagkain. Narito na ang guard ko. Kay Roma siya nakatingin. Diyan muna kayong dalawa. Kukuha ako ng kape. Para over cups of coffee ay pag-usapan natin ang dapat pag-usapan. Bakit dito pa? Diyan na lamang tayo sa kitchen table. Mas okay sa akin ang nasa kusina. Roma, talagang ganyan si Dan. Mahilig magtrabaho sa kitchen. May study room na nga sa dati naming bahay eh. Sa kusina pa rin siya nagtatrabaho. Dahil malapit sa pagkain. Ano ba talaga ang isasanggunin ninyo sa akin? Tulungan mo kami. Magtatayo kaming dalawa ni Roma ng business. Isang malaking business. Business? Kayong dalawang babae? Hayan ka na naman. Miniminus mo na naman ang kakayahan ng mga babae. Narehestro sa mukha ni Loren ang inis. Are you serious? Kayong dalawa? Bakit naman parang takang-taka ka? Para bang ngayon ka lamang nakarinig ng mga babaeng papalaot sa negosyo? May pagdaramdam na sagot ni Roma. Hindi naman sa ganun. Kaya lang mahirap ang business. Lalo ang mga nag-manage. Kaya nga tinawagan kita. Ikaw ang magiging consultant namin. Construction business ba? Supplier ng mga materials? Of course not. Agaw agad ni Loren. Hindi ka namin kukumpetensyahin. Alalay ka lang. Ngisi ni Roma. Okay lang yon. Ano ba talagang negosyo ang itatatag ninyo? Paggawa ng mga sapatos, bags at iba pang leather products. At gagawa kami ng quality goods, Dan. Susog ni Loren. Okay, tingnan ko ang project study ninyo. Tapos ibibigay ko sa aking business analyst. Pag okay na, ang abogado ko na ang bahala sa lahat ng paperworks. Nakita mo na, Roma? Nagmamalaking baling ni Loren kay Roma. Sabi ko na sa iyong hindi tayo pababayaan ni Dan. Ang mga sumunod na oras ay inubos nila sa kwentuhan ng mga kung ano-ano lamang. Pero masaya sila. Para silang noong mga bata pa na biruan at kantsawan. Bago nila namalayan ay lampas na sa hating gabi. Iiwan ko na kayong dalawa. Baka nagagalit na ang landlady ko. Hindi pa siya sanay na umuwi ako ng ganitong oras. Good boy nga raw ako. Pagmamalaki ni Dan. Hatid nila si Dan hanggang sa kotse nito.
Kailangan ninyo ng sasakyan pag nagsimula na kayo. May Ford van ako roon. Bago pa yon, ipapahiram ko muna sa inyo hanggang kailangan ninyo. Pag lumago na kayo, saka ko nababawiin. Salamat Dan, naku ang bait-bait mo nga naman pala. Nagkatawanan sila. Dalawang araw ang nagdaan ay inip na inip ang magkaibigan dahil hindi pa tumatawag si Danilo. Nang tawagan nila ay wala ito. Nasa Cagayan daw at umaangkat ng Nara Lumber. Isang linggong husto bago dumating ito, dala na ang project study. Approved na ng kanyang analyst at dala na rin ang kung ano-anong applications at permit na dapat nilang pirmahan bilang magkasosyo. Kung kakapusin kayo, huwag kayong magatubiling tawagan ako. From time to time ay magkonsultahan tayo. Huwag kang mag-alala. As consultant ay marami kang gagawin para sa amin until such time na kaya na naming mapag-isa. Call lagi ako basta kayo. Hustong huling araw ni Roma sa pinapasukan ay nakakuha ng mauupahan ang magkaibigan. Hindi nga lamang sa Marikina, kung hindi sa may bayan ng San Mateo. Malapit din sa Marikina. May mangilan-ngilan din namang paggawaan ng mga sapatos doon at leather goods. Magkatuwang nilang ipinaayos iyon. May na-hire na rin silang 2 munang tagagawa ng sapatos. Isang tagatabas at kung ano-ano pang gawain sa pagbuo ng sapatos. 5 lahat ang kanilang empleyado. Gamit na rin nila ang van na ipinahiram ni Dan. Nang sumunod na buwan, nagpasimula na sila, gaya ng napagkayarian. Katulong nila si Dan sa marketing ng kanilang produkto. Nagamit ni Dan ang kanyang sales force pero may kaukulang bayad ang mga ito. Binibigyang luwag sila ni Dan para matulungan sina Roma at Loren. Kasabay ng may tinitrain din silang posibleng makapalit ng mga tauhan ni Danilo. Sa likuran ng maliit na paggawaan ay naroon ang office ng magkaibigan. Air condition iyon at ang likuran ay may tabing na makapal na kortina. Sa kabila ng kortinang iyon ay may bunbon bed ang magkaibigan. Mag-live-in din silang bantay, doon natutulog. Loren, Roma, ito si Vic. Siya muna ang full-time na ina-assign ko para sa inyo. Habang narito siya ay bigyan ninyo siya ng understudy. Napagsanay nang babawiin ko na sa inyo si Vic. Ang dami mo nang naipahiram sa amin, saka na kami magpapasalamat Dan. Tama si Roma. Hindi nga sila nasilat. Kahit paunti-unti ay umuusad ang kanilang negosyo. Slow but sure, ika nga. Dahil may quality ang kanilang mga produkto at talagang magaganda ang design, ay madali silang nakakuha ng maraming suki. Alam mo, nakita kami ng misis ng dati kong boss. Nagkasabay kami sa collection sa SM Loren. Sinumbatan ako. Kaya raw pala ako umalis ay nagsolo. Sabi ko hindi dahil magkasama nga tayo sa business. Pinuri niya ang mga designs natin. Talaga raw walang kamukha. Marami raw ang nagsasabing komportable ang bawat pares. Ibig talagang sabihin na we're made. Tuwang sambit ni Loren. Talaga naman, ang kailangan nating i-target ngayon ay ang pag-i-export. Oo nga, sana'y makatawag ng pansin ng mga exporters ang ating brand. Ang mabilis na pag-unlad ng negosyo ng magkaibigan ay mabisang paraan para hindi mainip si Loren sa bago niyang buhay. Madalas din silang nagkikita ni Dan at maalalahanin pa rin ito sa kanya. Malambing. Collection Day. Maagang nagpunta si Loren sa malaking department store para maningil. Masaya siyang sinalubong ng Chinese mestiza na kahira doon. Loren, kanina pa may naghihintay sa'yo. Gusto ka raw makausap? Business? Oh, sino? Tumayo ang isang lalaking sa bihis ay makikita mo agad na isang young executive. Siya Loren, si Mr. Angelo Martires, taga Visayas.
Iniabot ni Loren ang kanyang kamay sa lalaki. Nakipagkilala. Masisinag sa mga mata ng dalaga ang pagtatanong. Interesado ako sa inyong mga lines para i-export, Miss Cruz. Parang may mainit na kamay na humaplos sa puso ni Loren. Init na nakapagbigay sa kanya ng ibang sigla. Iyon ang ultimate goal nila ni Roma. Hindi na nila hinanap. Ngayon ay narito na sa kanyang harapan. Dumudulog. Kaya ba ninyo? I mean ng kumpanya ninyo na suplayan ang aming company? Untag ng lalaki dahil walang nakuhang sagot kay Loren. Aba, bakit hindi? Magandang oportunidad iyan. Teka, dumukot siya ng calling card mula sa kanyang bag. Heto ang aking card. Kung makakapunta kayo sa aming office para makapag-usap tayo. Hindi ba pwede ngayon? Kahit preliminaries lang? Mr. Angelo, gustuhin ko man ay hindi pwede. Mula rito'y marami pa akong pupuntahan para mangolekta. Kung hindi ako makakasingil, kahit magkasundo tayo ay hindi kami makakapag-supply dahil wala na kaming maipupuhunan. Napatawa hindi lamang si Angelo, kung hindi pati si Miss Chua, ang kahera. Halika na nga, bayaran na kita para hindi ka na maghintay pa. Pagkatapos ay saka kayo mag-arrange ng meeting. Kailan, Miss Loren Cruz? Ang mabuti pa, tawagan mo na lang kami. Mamayang hapon, about 5. Nakabalik na ako noon sa office at nasabi ko na rin sa aking partner ang tungkol sa alok mo. Nagkasundo sila. Hindi nagpapahalata si Loren kay Miss Chua, pero parang sasabog nga ang kanyang puso sa tuwa. Ngayon pa lamang ay alam niyang tiyak na magkakasundo sila ng Mr. Angelo na ito. Talagang swerte niya ng araw na iyon, naisip ni Loren. Pakiramdam na nga ba niya kaninang umaga pa, kaya sa halip na si Roma ang mangongolekta ay nag-volunteer siya. Kung sa bagay, madalas naman nilang ginagawa ang ganun pag maniningil sila sa mga pinagbabagsakan ng mga sapatos. Palitan sila. Hindi nila iyon ipinagkakatiwala kahit na kanino. Pagkatapos niyang maround ang lahat ng kokolektahin ay pinagsabihan na niya ang kanilang driver, si Pete, para maihatid na siya sa kanilang opisina. Bakit ba humahangos ka't ngiti-ngiti? Halos mag-abot na ang bibig mo sa magkabila mong tenga ha? Puna ni Roma. Matutupad na ang pinapangarap mo. Na magkakasundo kayong muli ni Dan? Naramdaman mo na bang hindi ka pala mabubuhay nang wala siya ganon? Nanunuksong sagot ni Roma. Sira, hampasin kaya kita nitong bag na puno ng tseke. Anyong hahampasin nga ang kaibigan. Seriously, ano ba yun? Tatawag dito mamaya si Mr. Angelo. Kakausapin tayo. Sino naman siya? Ang ating dream boy. Linawin mo nga, Loren. Malapit na akong mamatay sa suspense. May pa dream boy ka pa riyan. Si Mr. Angelo na may mukhang parang ang pinilas na anghel ay paparito para kausapin tayo tungkol sa pag-i-export ng ating mga produkto. Napatayong bigla si Roma mula sa silya at niyakap si Loren. Isinayaw-sayaw sa palibot ng maliit nilang office. Hoy aba, bitiwan mo nga ako. Nagkakabangga-bangga na ang balakang ko sa gilid ng mesa, hoy! Palahaw ni Loren. Saka lang nagtatawang bumitaw ito at naupo. Tama ka, Loren. A dream come true pag nagkasundo tayo. Nako, humapon na sana para dumating na si Angel. Angelo, Roma. Siya si Angelo. Ang Angelo na tagadala sa atin ng magandang balita, oh. Tama nga naman. Ano ba ang itsura niyan? Hindi ko masyadong napansin, Roma. Basta maamo ang mukha at malamlam ang mga mata. Kasi nalagay lahat ng buong atensyon ko sa kanyang sinabing gusto niya ang ating line of products for export. Halika, let's keep ourselves busy para mabilis na dumaan ang mga oras, Loren. Tumayo na si Roma. Huwag ka nang tumayo. I-record mo na lahat itong aking dalang mga tseke para sa ating accountant. Nako, dito lang aabutin ka na ng hanggang alas 6. Oo nga pala. Sige, akin na yang attache case mo. Ako naman, dahil sa pagod at excitement ko'y kailangang magpahinga. Mahihiga muna ako.
Kung makatulog ako'y gisingin mo ako para naman hindi mamaga ang mga mata ko sa pagharap natin sa kanya. Oo na, sige na. Pwede ba, Roma? Maupo ka naman. Kanina ka pa paikot-ikot dyan sa paligid ng mesa mo. Relax. Pasado 5:00 na, bakit hindi pa tumatawag? Businessman yung tao, baka hindi pa tapos sa iba niyang commitments. Yun na nga dahil businessman siya, dapat ay punctual siya sa kanyang katrato. Hindi na kumibo si Loren. Kabisado na niya ang kaibigan. Talagang ganun na ito, pag may mahalagang bagay na gusto agad ay may i-accomplish. Nang kumatok ang isang tauhan at itinulak ang pinto. Miss Cruz, may humahanap po sa inyo, importante raw. Baka buyers, sige Biloy, patuloyin mo na rito. Sumandal si Loren. Hindi nagtagal at pumasok ang sinasabing bisita. Napatayong bigla ang dalaga. Mr. Angelo? Ikaw? Tawag mo ang hinihintay namin. Bulalas niya. Mainipin ako, Miss Cruz. Gusto ko'y resulta agad. Roma, siya si Mr. Angelo Martires, yung sinasabi ko sa'yo kanina, na interested sa ating line of products. Ikaw pala, maupo ka. Naupo si Angelo sa silyang nasa harapan ng desk ni Roma. Ganun nga, nakita ko ang quality shows ninyo. May kamahalan nga lamang. Gusto kong magdala ng mga samples. Pero magbibigay ako ng deposit for those shows. Pag nakita ng aking foreign buyers na nasa Manila Hotel ngayon, babalik ako agad at mag-uusap tayo ng husto. May 15 kaming designs for ladies, 10 for kids. 5 panlalaking bata at 5 pambabae. For men ay 7 pa lamang. Hindi pa naman kasi nagtatagal ang aming business. Nakita mo naman ang aming maliit na paggawaan at maliit na office. Kung mabibigyan mo ako ng isang bawat design, kwentahin mo na kung magkano. I'll pay cash. Lumabas si Loren. Tinawag ang isa sa kanyang mga tauhan. Magpunta ka sa bodega. Kumuha ka ng isa-isa sa lahat ng ating stocks. Dalhin mo pagkatapos sa office. Titingnan ng buyers. Saka siya nagbalik. Masinsinan pa rin ang pag-uusap ng dalawa. Pero si Angelo ay palingon-lingon sa kanya. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair at nakikinig lamang. Pero katulad ng lalaki, pinagmamasdan nga niya ito ng tuwiran. Humahanga siya sa maamong mukha nito. Banayad na pagsasalita at sa kabuuan na lalaking lalaki. Pero iyong tipong hindi brosko. May maliit na kiliti sa sulok ng kanyang puso at isip. Kakaibang damdamin kaysa naiukol niya noon kay Dan. Loren, tinatanong ka ni Angelo kung sakali raw mangangailangan siya ng malaking supply ay kung kakayanin natin. Saka lamang parang nagising sa pagkakaidlip si Loren. Ano ka mo, Roma? Nako, naglalakbay na naman ang isip ng kaibigan ko. Sabi ni Angelo kung makakaya nating mag-supply ng volume. Aba oo, kahit gaano karami, pwede naman kaming magpa-subcontract. Ayoko ng subcontract deal, Miss Cruz. Mahusay magtrabaho ang mga bata mo sa labas. Nanonood ako kanina sa kanila. Sa direct supervision lamang naman yan, Mr. Martires. Nako Loren, ganyang magiging kadil natin si Angelo. Let's skip formality. You call him Angelo at tatawagin kanyang Loren. Tama si Roma. I hope we can be friends. Bakit hindi Angelo? That's better. Pumasok ang inutusan ni Loren. Dala na ang maraming kahon ng mga sapatos. Naubos ang mahaba ring oras ni Angelo sa pag-rerebisa ng mga sapatos. Nang masiyahan ay pinakiusap na i-bundle na at ipakilagay sa kanyang kotse. Kwentahin mo na rin Roma para makapagbayad na ako. Ibibigay ko sa iyo ang magandang presyo namin. Salamat. Inabot ng 48,000 ang binayaran ni Angelo dahil pinadoble niyang lahat ang panlalaki at pambabaeng modelo. Nang umalis ang lalaki ay nagkakatuwa ang dalawa. Tinawag nila ang kanilang mga employee. Nagpabili ng ice cream at cake si Roma at nagkakatuwa sila sa nakapintong magandang kapalaran.
Napagkasunduan namin ni Loren na kapag natuloy ang exportation natin ay siguradong magtataas kami ng sweldo at tiyak na panay ang overtime. Okay ba sa inyo iyon? Nagkakatuwa ang 5 employees. Ma'am, siguradong magdadagdag tayo ng tao. Natural, pag naaprubahan ang ating samples, kayo mismo ang paghahanapin ko dahil alam ninyo kung sino-sino ang mahuhusay. Patuloy ni Roma. Ma'am, hindi dapat na yung mga bating na sa trabaho ang kunin natin agad. Magpepresyo ang mga iyon. Anong ibig sabihin ng bating? Yung mga tauhang talagang mahuhusay na, katulad namin. Pero kung kukuha tayo ng mga medyo-medyo lang at kami ang magtuturo, makakatipid na tayo. Masisiguro pa natin ang kanilang katapatan sa atin. Bet, magandang idea iyan. Sige, pag-usapan natin uli ang pagkuha natin ng mga tao. Kinagabihan ay bisita nila si Dan. Nakikigalak sa kanilang magandang swerte. Dan, ipanalangin mo namang matuloy. Pakiusap ni Roma. Kahit hindi mo sabihin, alam ko namang isang araw ay darating ito. Simula nang makita ko ang mga finished products ninyo. Huwag muna tayong pakasiguro, Roma, Dan, dahil hindi pa nga nagbabalik si Angelo Martirez. Paano namang babalik? Kanina pa lamang umalis. Pambihira naman kayo. Babalik siya, Loren. Bukod sa business ay may iba pa. Nakikita ko yata kung paano siya tumingin-tingin sa'yo. Hoy, Roma Rodriguez, tumahimik ka nga. Puro kakalokohan. Si Angelo ay business prospect natin. Hindi nga natin kilala yung tao kung ano ang likaw ng bituka. Biro lang, Loren, ikaw naman, kagat agad. Napatingin si Loren kay Dan. Nakita niyang matigas ang kanyang mukha, parang galit. Kabisado na niyang lahat ang ugali at kilos ni Dan. Pag ganoon na ang anyo nito ay tiyak na masama ang kanyang loob. Roma, wag mo ngang pababayaan ang kaibigan mong yan. Masasaktan ako pag may nangyari sa kanya. Inirapan ni Loren ang asawa. Tumigil ka nga. Kaya ko namang pangalagaan ang aking sarili. Hayaan mo, Dan. Kung sino man ang magkakagusto sa kanya'y daraan sa mahigpit na screening bago siya makuha. Dan, malaki na ako. Huwag kang ngang nagsasabi ng ganyan. Akalain tuloy ni Roma na hindi pa husto ang wisyo ko. Balik tayo sa negosyo, Dan. Sabi ni Roma. Huwag mo na munang babawiin sa amin si Vic. Kailangan namin siya, lalo na ngayon pag natuloy ang exportation. Na hindi magtatagal ay importation na, Roma. Dan, dahan-dahan naman ang pangangarap, mahina ang kalaban. Sambit ni Loren na nakalimutan na ang panunukso ni Roma. Hindi doon din iyon tutuloy, makikita mo. Huwag kang magagalit, Dan. Kung hindi pa tayo nagkahiwalay ay hindi ko pa malalaman na kaya ko palang mabuhay ng ganito, na pwedeng mag-isip para sa future ko. Noon kasi, lagi lang akong umaasa sa iyo. A useless clinging vine. Nakita mo na? Di malaki pa ang dapat mong ipagpasalamat sa akin. Biro ni Dan. Tinapik sa pisngi ang asawa. Salamat, Dan. Kailan tayo magsiselebrate? Pag na-confirm nang mag-i-export na nga kami. Sagot agad ni Roma. Sige, isasama ko si Lo. Kumunot ang noo ni Loren. Sino si Lo, Dan? Isang bagong kaibigan. Mabait siya. At type ko. Makikilala mo siya sa ating celebration. Hindi naghatid hanggang sa gate. Si Loren nang magpaalam na si Dan. Si Roma na lamang ang sumama dito hanggang sa gate ng kondo sa ibaba. Nagustuhan ng mga prospect ni Angelo ang dala niyang mga samples. Hiniling na makausap niya ang mga manufacturer ng mga nasabing sapatos. Noon din ay tumawag si Angelo kina Roma para ibalita ang magandang resulta ng kanyang lakad. Tuwang-tuwa ang magkaibigan. Alam nila, wala nang makakapigil sa kanilang pagtatagumpay. Tawagan natin si Danilo. Kailangang kasama natin ang kanyang lawyer sa pakikipag-ayos sa contract, sabi ni Roma. Matutuwa siya pag nalaman niya ang ating success. Ikaw na ba ang tatawag o ako na, Loren?
Ikaw na lang, Roma. Sabihin mong bukas, 10 o'clock ay nasa Manila Hotel Coffee Shop siya. Mauuna na tayo roon. Nauna pa silang dalawa ni Roma sa tagpuan nila. Sumunod na dumating si Danilo, kasama ang abogado at isang magandang babae. Unang tingin pa lamang ni Roma ay alam na niyang iyon ang tinutukoy ni Dan na si Lo. Iyon nga siguro, Roma. Bagay naman sila. Hindi ka ba naaapektuhan? Tuksong usisa ni Roma sa kaibigan. Hiwalay na kami, Roma. Bakit pa ako maaapektuhan? Naitanong ko lang. Ipinakilala ni Dan si Lo sa mga dinatnan. Sinamahan ko lang si Attorney Rhodes Cuevas hanggang dito. May lakad kami ni Lo. Sige, lots of luck. Sabi pa sa katinapik sa balikat si Loren. Dumating si Angelo at ang dalawang American businessman. Mas ang kanilang abogado ang nakipag-usap para sa kontrata. Hindi naman umabot ng tanghalian ay nagkahiwa-hiwalay na sila. Nangako ang abogado ni Angelo na siya na ang magsasadya sa tanggapan ng magkaibigan para maipakita ang draft ng contract. Nang palabas na sila ay sumabay si Angelo. Yayain ko sana kayong magtanghalian, parang selebrasyon sa ating pagsisimula ng negosyo. Bakit hindi? Sagot ni Loren. Hindi naman ako pwede, Loren. Remember? Ngayon ang usapan namin ni Mr. Angeles tungkol sa shipment ng mga balat mula sa Mindoro. Aba, oo nga pala, nakalimutan ko. Kayo na lang dalawa, saka na ang panibagong celebration. Ako naman ang taya. Iset ninyo ang date. Humiwalay na sa kanila si Roma. Magkasama ang dalawang sumakay sa kotse ni Angelo para magtanghalian. Sa Chinatown sila tumuloy para mag-lunch. Pareho pala sila ni Angelo na mahilig sa Chinese foods. Katulad din ni Dan. Sa China rice bowl sila pumasok. May reservation na roon si Angelo. Madalas din kaming kumain dito ni Dan. Wala sa loob na pahayag ni Loren nang nakaupo na sila ni Angelo. Sino si Dan? Saka lang parang napatda si Loren. Hindi na siya makakapagkaila. Siguro nga'y kailangan na ring malaman ni Angelo ang tungkol sa kanyang status. Total ay magkakanegosyuhan sila ng matagal. Si Dan, ang ex-husband ko. Mahigit ng 1 taon kaming magkahiwalay. Pilit niyang parang walang anuman ang pagkukwento. Akala ko'y dalaga ka pa. At may edge, hindi na. Kung dalaga man ay matandang dalaga. Binuntutan niya ng mahinang halakhak ang sinabi. Edi matandang binata naman ako. 28 na ako, Loren. And still a bachelor. Pihikan o chickboy ka? Tukso niya sa kaharap. Hindi naman. Hindi dun sa parehong sinabi mo. Nalulong lamang ako ng husto sa business. Alam mo, ang negosyo ay nakaka-addict din. Parang bisyo. Lalo na kung hindi ka nakakatikim ng pagkalugi. Kami ni Roma ay isa sa masuswerteng maganda ang itinakbo ng business. Tapos nga ay dumating ka sa amin. Para bang wala na kaming mahihiling pa. Dalaga rin si Roma? Oo, pero may mabait na boyfriend na matyagang naghihintay sa kanya. Dapat kong makilala ang boyfriend niya at susulsulan kong yayain ng pakasalan si Roma bago mahuli at i-break siya in favor of your business. Hindi mangyayari iyon. Nagmamahalan sila. At talagang in love sa isa't isa. Hindi basta mapaglalayo ng kahit na anong puwersa. Tinitigang mabuti ni Angelo ang kaharap. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Ang ibig mo bang sabihin, hindi kayo in love ni Dan sa isa't isa? Parang hindi makapaniwala si Angelo. Sa ganda mong iyan at sa talino sa negosyo? Mahirap ipaliwanag. Baka hindi mo maintindihan. Try me, Loren. Nagsimula kami sa pagkabata. Dahil sa very much close kami sa isa't isa. Inakala naming iyon na ang love. Pati mga kaibigan namin, mga kamag-anak on both sides ay payag na. Talagang kami na nga ang inaasahan nilang magkakatuluyan. Kami rin ay may pakiramdam na ganoon, kaya isang araw ay nagpakasal kami. Only to find out,
After 5 years of marriage na there was more to marriage than being just close to each other at maging sanay kami sa isa't isa. So, naghiwalay kayo? With mutual consent at arrangement. Arrangement? Oo, Angelo, na magkakanya-kanya kami ng lakad. At kung makakakita ng para sa kanya'y talagang mahal ay magpapakasal. Pero walang divorce dito? Legal separation meron pero hindi pwedeng pakasal? Hindi lamang sa batas ng lipunan kung hindi sa batas ng Diyos. Ang kanyang pinagsama hindi na maaaring magkahiwalay pa sa kanyang mga mata. Awarding kami roon. Naputol lamang ang kanilang pagpapalitan ng kuro-kuro nang dumating na ang kanilang in-order. Masaya na silang nagsalo. Kailangan ay may toast para sa ating success. Pero hindi ako umiinom, Angelo, kung hindi tubig at soft drinks lang. Pareho tayo, Loren. Idi pagtiyagaan na lang natin ang tubig sa ating toast para sa isang successful future. Dinampot ni Angelo ang kanyang baso ng tubig. Gayon din si Loren at pinagpingki nila ang mga baso. To us, sabi ni Angelo, para sa ating negosyo. Dagdag ni Loren. Masaya silang nagsalo sa masaganang tanghalian. Ngayon, saan mo gusto kitang ihatid? Sa bahay ninyo o sa opisina? Maaga pa? Sa office na? Usually ay magkasabay kaming umuwi ni Roma. Pwera lang kung may date sila ni Art. Sige, tara na. Mamayang gabi, tourist guide pa ako ni Mr. Forrester at Mr. McGuinness. Mapupuyat ka niyan. Sanay na ako. Tayo na, Angelo. Nakaparada sa tapat ng office ni na Roma ang sasakyan ni Dan, pero hindi inisip ni Loren na naroon din ito. Siguro'y si Vic ang gumamit noon. Nakita niya kanina nang dumating sina Dan at Lo ay bagong kotse ang gamit at hindi ang lumang iyon. Dumaan ka muna, Angelo. Yaya niya matapos siyang alalayan nito sa pagbaba mula sa car. Sige, sandali lang. Ihahatid kita kay Roma. Hawak siya sa siko ni Angelo hanggang sa pagpasok sa loob ng office nilang magkaibigan. Dan, narito ka pala? Bulalas ni Loren na nagulat. Mabilis na hinatak ang pagkakahawak sa kanyang siko ng kasama. Na-conscious. Dan, siya si Angelo Martires, ang contract namin sa exporting. Si Roma ang nagpakilala. Siya si Danilo Cruz, Angelo. Pagpapakilala naman ni Loren sa dating asawa. Nagkamay ang dalawang lalaki. Nagngitian. Nasaan si Lo, Dan? Bakit hindi mo kasama? Inihatid ko lang sa parlor. Sabi ko sa kanya ay may pupuntahan muna ako bago ko siya babalikan. Nakakainip maghintay sa loob ng isang parlor. Pailing si Dan. Tumingin kay Loren at ngumiti. Napatawa si Loren. Naaalala niyang talagang naiinip ito kung hinihintay siya noon sa parlor. Hindi nagtagal si Angelo at nagpaalam na. Inihatid pa siya ni Loren hanggang sa kanyang kotse. Pagkabalik niya ay nagpaalam na rin si Dan. Baka hindi pa tapos si Lo, Dan. Maiinip ka. Hindi bale. Nasa tapat naman ng mall sa Makati ang parlor. Pwede akong mag-window shop muna. Napatawa si Loren. Katulad ka pa rin noon. Sige, mag-iingat ka sa pagdadrive. Thanks, sabi nito. Ako, hindi mo ba ihahatid sa labas? Aba, bakit hindi? Sige, halika. Sinabayan niya ang asawa palabas. Alam mo, Loren, natutuwa ako para sa'yo. Bakit? Takang tanong niya sa asawa. Kasi, parang hindi ka nahirapan sa paghihiwalay natin. Bakit? Ikaw ba'y nahirapan? Siyempre. Hinahanap din kita. Yung mga pag-aalala mo. Ang masaya nating mga sandali. Saka nagigilty ako, Loren. Babae ka. Mahina. Tapos biglang nagpasya tayo ng ganoon. Okay na naman ako ngayon. Wala ka nang dapat ipag-aalala. Kaya ba may low ka na? Masayang biro ni Loren. Namula si Dan. Ngumiti. Pailing na nagpauna na sa kanyang kotse. Mag-iingat ka sa pag-drive, Dan. Ikaw rin, Loren. Mag-iingat ka. Pag may nangyari sa'yo ay sisisihin ko ang sarili ko.
Walang mangyayari sa akin. Sige, lakad ka na. Nang wala na si Dan, naramdaman ni Loren na natutuwa siya. Talagang hindi mawawala ang pagiging magkaibigan nila ni Dan. Sa ganoon lamang talaga ang kanilang relasyon. 3 buwan mula nang magkapirmahan sa kontrata ay nagsimula na ng shipment sina Loren sa Amerika. 500 assorted na pares muna, minimum order. Nasa kontrata na ang umu-order ang may optima sa paglaki ng kanilang kukunin, pero hindi bababa sa 500 pares. Kung sakaling makakuha pa tayo ng ibang market, makakaya pa ba ninyo? Angelo, wag muna. Wala kaming sapat na kapital. Ayoko ring sobrang lumaki ang negosyong ito. Mahirap mag-handle ng mga manggagawa. Kung sakaling magkakaganoon, ay pwede nating pag-usapan pag kayang-kaya na. Maraming salamat sa malasakit mo. Hindi lang naman malasakit ito, Loren. Business. Kumikita kayo, kikita rin ako. Mas malaking market, mas mabuti para sa atin. Tama si Loren, Angelo. Dadalawa kaming babae. Hindi naman namin hangad na maging shoe magnets, no? Okay, kalimutan ang negosyo. Kaya ako dumaan ay para yayain kayong dalawa. Remember, Roma? Noon ay hindi ka sumama. Sana'y wala kang date ngayon. Tamang-tama ang timing mo, Angelo. Nagugutom na nga ako. Tayo agad si Roma behind her desk. Ako rin, sabi ni Loren. Masayang pagsasalo iyon. Maraming jokes na nakakatuwa si Angelo tungkol sa kanyang pangingibang bayan at pati sa kanyang pagpunta-punta sa abroad para sa kanyang negosyo na laging nagpapahalakhak sa 2 babae. Maraming magagandang bagay akong natutuhan sa aking mga travels. Talagang mauunlad sa Amerika, sa Europe, sa Japan, Korea at Taiwan. Talagang kulela tayo sa mararaming bagay. Kaya lang, in the final analysis, there's no place like home o itong ating bayan. Dito'y lagi kang first class citizen kahit pa pobre ka lang. Kaya nga lamang maraming Pinoy ang sobra kong makatingala sa mga puti, lalo na dun sa mga mapera. Sabi ni Roma, hindi naman natin sila masisisi. Iyon ay dahil sa kahirapan ng buhay. Kabi-kabila mong makikita ang pagdarahop. Mariin pang nakatatak sa ating mga Pinoy ang colonial mentality at ang pagdarahop ay dahilan sa kahirapan ng ating bansa. Sambit ni Angelo. Kanino pa ba isisisi ang pagbagsak ng ating economy? Tanong ni Roma, naka-ismid. Nako, wag na nga nating pag-usapan yan. Nakakawala ng gana sa pagkain. Let's talk about pleasant things, Loren, Roma. Kung magtatagal tayo sa exportation, malaki ang pagkakataon namin ni Loren na mang-ibang bansa, mamamasyal, ganun. Ako ang magiging tourist guide ninyo, for sure. Ang gusto kong puntahan ay Asia muna, sa Japan, sa Taiwan, Korea at iba pa. Pagkatapos ay sa Amerika at Europe. Nangangarap na sabi ni Roma. Edi sa honeymoon ninyo ni Art ay ubusin ninyo ang 2 buwan sa pagtuturista. Oo nga, pero malaking pera ang kailangan doon. Dubling saya ang ganoon, Roma. Touring the world with your loved one. Angelo, hindi kakayanin. Kung ang susyo ko naman sa negosyo ang gagastahin, maghintay na muna kaming lumago iyon bago gumasta ng mga bagay na pwede namang hindi gawin. Katwiran ni Roma. Hindi na ako mag-aspire na magturista. Hindi enjoy ang pag-iisa. 3 is crowd naman at talagang istorbo ako sa pagsama ko sa inyo ni Art. Ako ang mag-guide sa iyo, Loren. Seryosong sabi ni Angelo. Saka na nga natin pag-usapan ang lahat ng iyan pag talagang pwede na tayo pare-pareho. Sa ngayon ay negosyo muna at itong masarap na pagkain ang asikasuhin nating 3. Nagtatawang sagot ni Loren.